Okay mga lods, so pag-usapan po natin itong nangyayari ngayon sa ating bansa kung saan meron pong ilan-ilang mga tao ang nagpapa-Xerox or nagpapa-photocopy ng kanilang pera para bumili ng in response po ito doon sa nangyayari sa impeachment kasi si Attorney Ligutan sabi niya ganun, for photocopies already considered as an original, pero kailangan po nating isipin na highly contextual po yung argumento nila. It follows what we call the rules of court. Okay? Ibig sabihin, applicable lang yung mga argumento na yon in the context of the law. Okay? Or in the context of arguing inside the courtroom. Hindi po yan applicable sa labas. Ngayon, yan po yung magiging primera natin para po sa ating argumento for today kasi very disturbing po ito na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay mag-i-issue ng ganitong statement. Sabi nila dito, pag photocopy print ng perang papel ay labag sa batas. May basis po sila dyan. Galing po yan sa Presidential Circular number 829 series of 2014 na kung saan maaaring maharap sa hindi bababa sa 5 hanggang 10 taon na pagkakakulong ang lalabag. Ibig pong sabihin, wag po nating i-encourage ang mga kababayan natin nagpa-photocopy ng pera. Mali po yan. Okay? Ngayon, may mga exceptions yan. Okay? Kasi kung ano yung exceptions niya, number 1, kailangan nyo muna ng authority from the Bangko Sentral ng Pilipinas kung bakit nyo gagawin yan. Kasi masyado na pong tinutwist ang naratibo ng mga tao para lang po sa kanilang political agenda. Now, gusto ko po sanang i-feature itong tao na to, si Mr. Real Talker. Isa po itong DDS vlogger na kung saan nagkakalat po siya ng lagim dito. Pakinggan po natin at i-debunk po natin. Imagine niyo to mga lods. Sabi nila dyan, photocopy now is considered as original. Ang mali po kasi dito, natanggalan siya ng context, okay? Sa lahat naman po ng magpo-political vlogging ngayon, wag po kayong mahiya na i-explain yung position nyo fully. Ito pong mga ganito kasi, it lacks context. Ang context po kasi nito is ganito lang. Okay, nagpa-photocopy siya ng mga nagpa-photocopy siya ng kino-consider ba na nag-photocopy yung as original? Ang sagot diyan, hindi. Sa totoong buhay, pero pag nasa korte ka, iba yung yung rules doon. So, pwede na pala mga lods na yung pera ipapotocopy lang natin. Yan, eto sila kasi yung mga una talagang nagpakalat ng ganyang kademonyohan dito sa internet. I'm sorry for the words pero hindi kasi magandang precedence yung sineset nitong mga tao na to to push an agenda. Actually marami pa yan yung mga ganyan, yung nagmimeme sila na akala nila kinaastig nila yan, di ba? Ano yan, para lang protektahan si Sara Duterte, lahat sasabihin nyo. Hindi ba kayo nandidiri sa mga sarili nyo? Lumalabag na kayo sa nagsasabi na kayo ng mga bawal yan sa batas according to the Bangko Sentral ng Pilipinas, sasabihin nyo pa rin, di ba? Parang mali naman yun. And mamaya sa second half nitong content natin, I will try to rationalize kung bakit kailangan maglabas ng ganyan ng BSP. Pero ituloy muna natin tong tao na to. Diba? Sus Mariosep, yung mga katwiran nila no? Halatang-halata mo talaga Halatang galing sa Supreme Court yan, tanga ka ba? Kasi ito po yung problema ngayon sa vlogging kasi. Everyone can be a vlogger. Diba? Hindi nyo na nadidistinguish yung competent na makipag-argue at saka yung incompetent. Diba? Wala na kayong dun eh. Karamihan sa mga tao sa internet ngayon, hindi na nila kayang i-distinguish yung tao na kayang makipag-argumento at naiintindihan talaga yung kanilang pinanonood in a much nuanced level versus etong mga tao na to na kasi yan yung gusto nyong marinig. It has been like this mga lods kaya ako na-frustrate sa nangyayari ngayon sa internet. This is why I'm pansin nyo, mas nag-i-stick na ako ngayon sa mga short form videos, direct to the point. Ito kasi mga explainers na ganito, as much as I love to do this, ang problema kasi,
ang gagawin ng mga DDS, o si Nico David yung nagsasalita, hindi yan totoo. Paano mo nasabi? Have you heard? Have you tried listening to me versus etong tao na dinidibang ko ngayon? Diyos ko Lord. Anyway, tuloy natin. Ba't di na lang kasi yung original yung ipakita nyo? Bakit photocopy pa? Kasi nga considered as original na according to the Supreme Court. Meron pa ako nakita, baka naman nakatanggap daw ng malita yung Supreme Court. Di ba yung naging gano'n na yung argumento, it was reduced to like that. Ngayon, kung gusto nyo pang sirain itong bansa na to, go ahead, boto nyo uli yung mga binoto nyo last election para masira lalo. Na ako, I'm okay with what happened to this country. Basta ako, I'll tell you my side of the story. Yung facts na alam ko, yung sa tingin kong tama, pero kung ayaw nyo naman pakinggan yun, bahala kayo. It's up to you. Kung gusto nyo pakinggan itong tao na to, go ahead. Kasi ito viral tong post nyo na to Hindi ko to kino-content just because wala lang Tapos sasabihin nyo pa sa mga Pilipino that photocopy is now considered as original. Kasi nga rules of court yan. Anyway, pumunta na po tayo dito. Ng BSP, bawal yan at pwedeng ikakulong. Nakita po ang would not reflect what accurately was Trial ni Vice President Sara Duterte sa usapin ng kopya ng mga ebidensya. Naging laman tuloy ng debate online kung ituturing na rin bang original ang mga dokumentong photocopy. Lawyer na si Arthur gamit ng photocopy impeachment court. Ayan, tingnan nyo. Ito yan. Pero ito ang iba. Dahil pwede na rin daw maging original ang photocopy, pwede na rin nga bang mag-photocopy ng pera? Kumalat ang Hindi. mga ganitong larawan online na nagpapa-photocopy ng peso bills. Dapat dyan may makasuhan. Yan lang yung reason. Yan lang yung kailangan nating na siguro kailangan na rin to for educational purposes ng mga tao na may makasuhan dito. Ang problema kasi, mga Lods, this is the problem that I see. Etong mga tao na to, they are the same people na niwala na may blueprint na pag si Marcos yung binoto mo, magiging parang Singapore tayo. Na kapag nanalo si Marcos, isusoli yung ginto na nasa kung saan mang lupalop ng mundo yun. Or yung ginto na tinatago kung saan man, or yung Taliano gold. All of this bullshit, di ba? Naalala ko, nung nanalo na si Marcos, merong mga ibang tao na nagkiklaim nung ginto nila. That is how deep this is. Kaya ako, naiintindihan ko yung BSP kung bakit sila naglabas ng memorandum na ganito. It's not because karamihan sa atin ay naiintindihan na yung konteksto ng argumento. It's because there are some people who would push the boundaries on this matter, and some people would believe hook, line, and sinker dun sa mga taong nagpapakalat ng ganitong klaseng balita. Naiintindihan nyo ba kung ano yung problema natin ngayon sa bansa natin ngayon? It's not just the political divide It's actually the difference in understanding, the difference in comprehension of people. Of course, this is a non-issue, mga Lods. Itong photocopy na to. It's a non-issue. Pero, it's a glaring problem na ito yung isa sa mga na-highlight doon sa impeachment. Never mind the fact that the sitting vice president threatened the president. Lahat naman tayo napanood yun That the defense is actually trying to kasi trabaho naman ng abogado yan, I don't blame them, is trying to parang i-discredit yung ebidensya and yung pag-analyze or yung pag-imbestiga ng NBI tungkol dito. It's not about that It's that what is highlighted in social media right now. In social media right now, ang mga naha-highlight ay yung mga basura na ganito. Quite literally, merong mga gumagaya sa kanila. Etong mga tao na to, may mga nauuto. It pains me to see na nakikita natin na araw-araw nangyayari to. And sila pa yung galit pag kinorek mo. Diba? It's not about, let me educate you right now Ang point dito, mali ang ginagawa mo, makakasuhan ka dyan. Nandun na tayo sa point na yun Nandun na tayo sa mababang uri ng pag-aargumento dito sa Pilipinas na wala na talaga, feeling ko paminsan, wala nang pag-asa. Alam niyo yun? Sobrang masakit sa akin na makita itong mga ganitong bagay
na nangyayari sa bansa natin. As a former educator and someone who actually believes in something, alam mo yun, something better for this country. Hindi naman ako nag-aastang santo. I have my mistakes, di ba? Aminado naman ako dyan. Pero wag naman sana ganito kababaw. Wag naman sana ganito ka brazen yung pananarantado natin sa mga tao. Hindi ko kasi alam kung nananadya lang kayo para guluhin yung lamesa or talagang hindi nyo alam yung pinagagagawa nyo. You are actually making people do criminal acts. And it happens to me also. Araw-araw yan, mga Lods. Merong isa dyan. O Nico, pagdating ng 2028, itotokhan ka na ni Sara Duterte. That really happened. Meron talagang nagsabi sa akin nun. Why? Kasi magkaiba kami ng pananaw sa politika eh. So deserve kong mamatay kasi magkaiba kami ng pinaniniwalaan sa politika and that makes our country a lot worse every day. O yun lang naman po.